Sabay-sabay, dinala ni Jin-suk si Junhwa sa kanyang bahay para hanapin ang nawawalang Juyang. Samantala nagkamali ang mga director Sus Plants. Napagtanto na siya ay nasa panganib. He decided na pilitin si Juyang na umamin kay Leader Kong. Napinatay niya si Haksu. Sa kabilang banda, karera laban sa oras. Doyong Fountig at gusto nilang mahanap si Juyong na magkasama. Sa kabutihang palad, nagawa nilang pigilan ng mga direktor kaya bago niya ito maabot, sa oras na iyon, chairman kung dumating sa opisina niya. Bilang lamang, dumating na kayo ni Doyong. At ang gusali kung saan gaganapin si Juyong. Doon ako nagbabad. Pamahalaan upang makatakas salamat sa isang mas magaan na trono sa pamamagitan ng aso. Ngunit ikaw ay bata ay nakulong sa isang gusali na nagsimulang masunog. Now chairman kung nalaman na nagsinungaling ang direktor. At maling inakusahan ng iba ng pagpatay kay Haksu. Presensya ni Kim. May direktor na sobrang takot magsabi ng kahit ano. Kahit na si Director So ay pinagbantaan ng torture. Binigyan siya ni Chairman Kong ng oras para dalhin sa kanya si Joyoung. Buhay at hindi nasaktan. Samantala, lumala ang apoy sa bodega. Subukan ninyong hanapin kayong bata. Inamin ng apoy at nahuhulog na kahoy. Sa wakas ay natagpuan niya ito ngunit isang kahoy na sinag ang bumagsak sa kanya. Nawalan siya ng malay. Sa kabutihang palad, natagpuan ng mga medical personnel si Doyong. At isinugod siya sa ospital. Sa daan, nagkaroon siya ng seizure at nasa kritikal na kondisyon. Naaalala si Juyong sa apoy. Minsan mamaya, habang nasa ospital si Yuni binabantayan si Doyong. Nakatanggap siya ng balita na namatay si Juyong. Ang apoy pagkatapos ng kanyang paso habang ito ay natagpuan. Ang sitwasyong ito ay naglagay sa direktor sa malubhang problema. Bilang chairman kung galit na, director kaya nabigo na dalhin Juyong. Then inutusan ni chairman kung bugbugin siya ng mga tauhan niya hanggang mamatay. Makalipas ang ilang minuto, iniulat ni Kim na namatay si Juyong sa sunog. Which may chairman kung ibigay sa mga direktor. Isa pang pagkakataon upang ayusin ang problema. Samantala, akala ng pamilya ni Juyong ay patay na talaga siya. At nagsagawa ng seremonya ng libing. Sobrang nagilty si Yumi. Gayunpaman, pabalik sa opisina, nagdududa pa rin siya sa pagkamatay ni Juyong. At nagutos ng autopsy. Sa kabilang banda, nais ng pamilya ni Juyong na mapabilis ang libing. Sa pamamagitan ng pag-cremate sa kanyang katawan. Gusto ito ni Minso. Kaya ganun. Ipapamahagi ang pera ng life insurance ni Juyong. Kaagad, si Jiyang ay may 2 patakaran sa seguro sa buhay. Nagkakahalaga ng 200 milyon. At si Minso ay palaging nahuhumaling sa pera. Sa kabilang banda, natuwa ang nanay ni Doyong sa balita. Hindi kasi siya pumayag na pakasalan ni Doyong si Giyong. Kasama si Giyong patay. She thought mas madaling makamove on si Doyong. Iginiit niya na huwag maantala ang proseso ng cremation. Samantala Yuni, nasa police force pa rin. Iniimbestigahan ang pagkamatay ni Juyong. Sinabi sa kanya iyon. Halos nawasak ang katawan. Ginagawang mahirap makilala. Lalo itong naghinala sa Yuni. Naniniwala siyang buhay ka pa. At gustong kumpirmahin sa pamamagitan ng pagsasagawa ng autopsy. Ngunit tinanggihan ni Minso ang kahilingan. Sa wakas ay naisagawa na ang cremation. Doyang nananatiling walang malay ngunit pagkatapos ng ilang araw siya. Nagkaroon ng matinding seizure at sa wakas ay nagising. Katulong ng nanay ni Doyong. Sinabi sa kanya na namatay si Juyong. Sa sandaling iyon, hindi makapaniwala si Doyong. Agad niyang hiniling na makalabas sa ospital. After hearing na nagbubukas ng restaurant si Minso, gamit ang insurance money ni Juyong. Doon kagama ng pakiramdam. Iniisip na, ang pamilya ni Juyong ay maaari ng mamuhay ng nakapag-iisa. Wala siya. Kaagad pagkatapos, pumunta si Doyong sa kinaroroonan ni Minso para mangolekta ng mga gamit ni Juyong. Doon binigyan siya ni Minso ng isang box na naglalaman ng wallet ni Juyong. Her id at larawan ng kanyang miscarried baby. This made Doyong cry for a long time. Sobrang lungkot niya na nagkulong siya sa bahay ng ilang araw. Nawawala ng ganang mabuhay. Labis na nanlumo si Doyong. Hanggang sa nakatanggap siya ng tawag mula kay Tego, na gustong makipagkita. Si Tego ay hinahabol pa ni Director Sekosman. Sa pulis, nung nagkita sila, taglay mo ang disguise mo at tinanong mo ako Sok, na nawala pagkatapos ng sunog. Walang alam si Doyong tungkol sa akin Sok. Dahil bata ka lang niya nakita sa building. Ito ay maaaring mapagtanto ng mga kabataan ng isang bagay na mahalaga. Kaagad pagkatapos,
Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang apartment. Iniisip na kung babad ako. Nawala at hindi nakipag-ugnayan. Dalhin ka. At mayroon lamang isang bangkay na natagpuan sa gusali. Tapos may chance na Juyang ang nakaligtas. Sa susunod na araw, pumunta si Duyang sa lugar kung saan na-cremate si Juyang. Nakilala niya ikaw at ako, na gustong imbestigahan ang pagkamatay ni Juyang. But Duyang asked her na isara ang kaso. Doon mo masasabi sa kanya yon. Natagpuang walang malay si Duyang. At sa likod ng building. Ibig sabihin may humila sa kanya palabas. At ang taong yon ay maaaring bata ka pa. Na baka buhay pa. Ito ay posible na Juyang peke ang kanyang kamatayan. Para takasan ng mga taong humahabol sa kanya. Napagtanto ba ito ng mga kabataan? At determinadong tanggalin ang mafia. At mga kriminal na sumunod sa kanya bago bumalik si Juyang. Sa oras na iyon, tumulong si Yumi sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng recording device. Naiwan si Juyang. Nilalaman nito mga recording ng pakikipag-usap ni Juyang sa direktor kaya. Mula 3 taon na ang nakakaraan. Nang magkasundo silang magtulungan para ipagkanulo si Haksu. Ito ay magiging katibayan upang sirain ng direktor kaya. Buti na isip niyo yon. If he knew Juyang ay isang informant. Dapat may nag-leak nito. Kaagad pagkatapos. Muli ni Doyong nakilala si Yumi. Para malaman kung sino ang trader sa team niya. Hindi sigurado si Yumi. But she handed over a photo of director so subordinate. Sino kaya ang makakatulong sa revenge mission ni Doyong? Sa susunod na araw. Doyong mga pagkikita ay dadalhin ka. Upang makakuha ng impormasyon tungkol sa madilim na organisasyon. Sa kanilang pag-uusap, natutunan ni Doyong iyon. May isang taong mas makapangyarihan at matalino. Sa likod ng direktor kaya. Kinokontrol ang lahat mula sa likod ng eksena. Ayon kay Doyong. Ang taong ito ang may-ari ng fictional company Seryo. So nakilala niya ulit si Hanjo. Upang suriin. Kung ang kanilang branch manager ay may anumang mga talaan ng kaina-hinala. Mga transaksyon sa taong ito. Sa oras na iyon, nagsagawa ng masusing investigasyon si Hanjo. Ngunit walang nakitang kaina-hinala. Maaaring nakikipagtransaksyon sila gamit ang cash o gold bullying. Then Duyang decides na pumunta sa Gyeonggi. Kung saan ang kumpanya, Seirio ay humahawak ng isang development project. Ang proyekto ay tila kaina-hinala at sa araw. Gustong mag-imbestiga ni Duyang. Bumisita daw ang may-ari. Direktor ang taong iyon kaya. Na nagpapanggap na normal ang ugali. Sa oras na iyon, sinundan siya ni Doyong sa bangko. Kung saan ang mga direktor ay nag-a-apply para sa isang pautang na 30 bilyon. And Doyong managers na sundan siya sa headquarters. Sabay-sabay, sinubukan siyang sundan ni Yumi mula doon. Upang subaybayan ang kanyang mga aktibidad. At sinabihan si Doyong na bumalik sa bangko. Hindi sila nag-iingat kaya, napansin kaya ng direktor ang kanilang mga galaw. At piniling harangan sila at umalis. Their director kaya nananakot kay Hyung-sik, saying that if Yuni is found na nakakagambala na naman sa kanya, papatayin siya. Ang banta na ito ay gumagawa ng hang-on sheet subukang hilahin ka. Malayo ako sa investigasyon. Humahantong sa isang pagtatalo. Yumi din piniling bumalik sa opisina. Sa ibang lugar ay muli kang nakilala ni Doyong. Tag kita. Ipinaalala sa kanya ang tungkol sa pinunong nakilala niya. Kapag pinilit umamin sa pagpatay kay Haksu, iniisip nila na maaaring may impormasyon ang pinunong ito tungkol sa akin. Suk at Juyong.